Ang pangyayaring ito ay naganap sa kalaliman ng gabi sa isang liblib na nayon sa kabundukan, 16 na taon na ang nakararaan. Noong ika-29 ng Abril 2008, alas 10:30 ng gabi, tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga kuliglig ang bumabasag sa katahimikan ng dilim. Mahimbing na natutulog ang mga klata bagobo. At biglang bumulusok ang mga bala. Mga lalaking may suot na bonet ang nagpaulan ng putok sa bahay sa burol ni Dato Dominador Diarog. Agad siyang nasawi. Sugatan ang kanyang asawa at 4 na anak na nooy mahimbing na natutulog. Kinabukasan, iniwan ng 33 pamilyang naninirahan sa Sitio Kahusayan, Barangay Manuel Gianga, Distrito ng Tugbok, Lungsod ng Davao, ang kanilang mga tahanan. Ang Kahusayan, na ang ibig sabihin sa Cebuano ay lugar ng nalutas na alitan, ay naging isang ghost town. Si Dato Diarog ay isang mahirap na magsasaka na nagmamay-ari ng 2 ektaryang ancestral land. Tulad ng kalagayan ng ekonomiya ng Davao na nakasentro sa plantasyon mula pa noong 1920s, ang lugar ng Barangay Manuel Gianga ay puno ng taniman ng saging. Subalit ang saging, isang crash crop, ay hindi naman pangunahing pagkain ng mga mahihirap na magsasaka tulad ni Dato Diarog. Habang lumalawak ang mga plantasyon, unti-unting nawalan ng lupain ang mga katutubo tulad ng klata bagobo. Ang parehong ekonomiya at propaganda ng kaunlaran ang nagbigay kay Rodrigo Duterte ng imaheng maayos at maunlad ang lungsod, bagay na nagdala sa kanya sa pagkapangulo noong 2016. Noong 2008, si Duterte ang alkalde ng lungsod nang paslangin si Dato Diarog. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, ang Davao ay kilala sa militarisadong checkpoint nito na pinamamahalaan ng Task Force Davao. Ang mga pampasaherong bus na pumapasok sa lungsod ay kailangang huminto, pababain ang mga pasahero at papilahin sa harap ng mga sundalo. Maging ang mga pribadong sasakyan ay dumadaan sa parehong proseso. Ngunit sa kabila ng imahe ng isang lungsod na may kontroladong kaayusan, may madilim na katotohanan. Sa pagitan ng 2010 hanggang 2015, naitala ng Philippine National Police ang Davao bilang lungsod na may pinakamataas na bilang ng pagpatay at homicide sa bansa. Noong 2018, nanguna rin ito sa bilang ng mga kaso ng rape. Tulad ng Davao noong 1950s na kilala sa krimen, smuggling at bossism, na natili itong criminal capital ng Pilipinas kahit sa ika-21 siglo. Kaagad na sinabi ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army na ang New People's Army o NPA ang may kagagawan sa pagpatay kay Dato Diarog. Sa Davao, bihirang iniimbestigahan ang mga ganitong insidente. Ang mahalaga ay mabuhay sa ilalim ng klima ng takot na dala ng mga namumunong Duterte. Sa parehong taon, isang pamilyang may 4 na miyembro rin ang minasaker sa Sitio Isled, Barangay Dalagdag, Kalinan, Davao City. Ngunit ayon kay Leonardo Pitao alias Commander Parago ng 1st Pulag Bagani Command ng NPA, ang grupong Alamara, isang armadong indigenous people na binuo ng militar laban sa NPA ang may kagagawan. Ang Alamara ay inakusahan ng pandarambong, pagpatay at pananakot sa mga kabundukan ng lungsod. Ang sugatang balo ni Dato Diarog na si Emily Diarog at ang kanyang mga anak ay tumakas patungo sa kaligtasan sa isang improbisadong kubo sa gitna ng mga puno ng saging. Isang araw pagkatapos ng libing ni Dato Diarog, nagprotesta sina Dato Dogris Daug at ilang mga lider ng Klata Bagobo sa harap ng City Hall upang humingi ng tulong kay Duterte para maresolba ang pagpatay. Hindi dumating si Duterte. Madalas dahil sa klima ng takot kung saan ang media ng Davao City ay pinapalabas at pinapalaganap ang mga Duterte, umaasa ang mga tao sa kabundukan sa mga social investigator ng NPA upang ilantad ang mga utak ng mga krimen sa lungsod laban sa mga katutubo. Isiniwalat ng anak ni Dato Diarog na si Diolito na noong unang bahagi ng 2008, 2 beses silang nilapitan ng kapitan ng Karatig Barangay na si Greg Canada upang bilhin ang kanilang lupa. Ang alok, 50,000 piso lamang. Sa parehong pagkakataon, tumanggi si Dato. Mula noon, sunod-sunod na pananakot ang kanilang naranasan. Ayon kay Diolito, 4 na beses tinangkang sunugin ang kanilang bahay. 1:00 ng madaling araw noong ika-1 ng Marso, 1:00 ng madaling araw noong ika-4 ng Abril, 4:00 ng hapon noong ika-8 ng Abril at 2:00 ng hapon noong ika-20 ng Abril. Sinabi rin ng mga pamangkin ni Dato na sina Dani at Junaz na inalok din sila ni Canada ng 100,000 piso upang bilhin ang kanilang 2 ektaryang lupain. Higit pa rito, inalok pa sila ng 20,000 piso upang patayin ang kanilang sariling tiyuhin. Tumanggi sila sa kasuklam-suklam na alok.
Ayon sa mga residente ng Kahusayan, madalas nilang makita ang mga sundalo ng Task Force Davao na nag-ooperate sa lugar. Sinasabi rin na ang TFD ay may kaugnayan sa pribadong hukbo na nagbabantay sa bakuran ng isang gated compound sa lugar. Ang burol kung saan dating nakatayo ang bahay ni Dato ay kilala ngayon bilang Tamayong Prayer Mountain o Glory Mountain, pag-aari ni Apollo Kibuloy, ang nagpapakilalang Son of God. Mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sityo Kausayan ng... Sityo Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Ito si Simon Nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo, way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jarog kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jarog, Siya ang pumatay siya kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jarog, Okay. nagkasama ko siya sa KOGC compound doon sa Katitipan na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya. Yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon sabi pa nga niya, yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan magdadala na siya ng Bible. Gano'n na po yung niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. Ayon sa Philippine Revolution Web Central noong 2021, matapos ang massacre, sinamahan ng mga sundalo ng AFP ang mga backhoe upang buldoserin ang ancestral land ng mga Bagoboklata, partikular na ang bahagi ni Dato. Ang mga sundalo ng 84th Infantry Battalion, 73rd Infantry Battalion at 3rd Infantry Battalion ang nagsilbing security guards ng compound na itinayo sa dating bahay ni Dato. Ayon pa sa PRWC, si Rodrigo Duterte at ang AFP ay may dugo sa kanilang mga kamay dahil sa mga krimen ng halimaw na si Kibuloy na sa loob ng maraming dekada ay binigyan ng ligtas na kandungan at kalayaan upang alipinin at pagsamantalahan ang mga magsasaka at lumad, palawakin ang kanyang imperyo sa iba't ibang industriya tulad ng pagkain, agricultural export, edukasyon at media at isagawa ang human trafficking at iba pang kriminal na aktibidad. Sa ilalim ng anino ng karahasan, nananatiling buhay ang pakikibaka ng mga katutubo tulad ni Dato Diaro para sa kanilang mga karapatan at lupain.